maliit na kutsilyo at tinusok nito ang daliri ng babae. Pagkatapos ay pinatakbo niya ang dugo ng babae sa pambansang alahas na yari sa Jade. Ngunit biglang sumabog ang Jade kapag inilagay na ang dugo. Ang maruming dugo pala ang nagpapagalit sa Jade. Sa sandaling iyon, natuklasan ng tatlong tiyuhin ng may takot. Ang babaeng ito na kanilang minamahal na pamangkin. Nagsisisi, ito ay isang peking kalakal. Hindi nila alam na ang babae na inaapi ng babae sa puso ay ang tunay na pamangkin na kanilang hinahanap. Siya pala ang tunay na hinahanap nilang pamangkin. Kahapon lang pala, ang lola pala ang nagbago ng huling habilin ng ama ng babae. At inilipat ang 3 milyong halaga ng bahay sa pangalan ng kanyang anak na babae. Ito ay upang mapabuti ang kanyang anak na babae, dahil ngayon ay may tagumpay na siya. Dahil sa kanyang pagtitipid at sakripisyo upang mapag-aral siya sa ibang bansa. Ngayon, hindi na siya maaaring itakwil kahit kailan. Galit na kinuha ng lola ang kanyang tungkod. At binugbog ang babae. Sa oras na iyon, dumating ang kanyang asawa. Ang babae na walang tiwala ay humingi ng opinyon sa kanyang asawa. Ngunit ang naging sagot ay desisyong maghiwalay sila. Sa sandaling iyon, pakiramdam ng babae na ang kanyang pagmamahal sa mga nakaraang taon ay walang kabuluhan. Ang asawa ay agad na sumangayon na magbibigay sa kanya ng 1 milyon bilang kabayaran. Umaasa na sana ang babae ay hindi na siya hanapin. Sa sandaling iyon, dumating ang kapatid na babae ng babae sa tabi ng asawa. Diretso niyang ipinagyabang ang singsing na diamante na ibinigay sa kanya ng asawa, kaya't ito ay kanyang pribadong itinago. Oo, ako'y pumapayag. Hanggang ngayon ay biglang natauhan na lamang ang babae. Sa katunayan, silang dalawa ay matagal nang nagtataksil sa isa't isa. Galit na tumayo ang babae. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa kasunduan. Pagkatapos, malungkot na umalis ang babae sa lugar na iyon. Sa hindi inaasahang pangyayari, nalaglag ang jade pendant sa sahig. Ito ay nasaksihan ng mapanlinlang na kapatid mula sa likod. Sa isang tingin, agad na napansin ng mapanlinlang na babae na ang jade pendant ay isang mahusay na bagay. Kaya itinago ko ito ng pribado. Hindi niya alam na ang jade pendant ay ang pamanang yaman ng pamilya Sito. Ang babae ay si Sito Yanmo, ang pinakamamahal na anak ng pamilya Sito. Mayroon siyang 3 mayayamang tiyuhin. Ang isa ay ang tagapamahala ng milyon-milyong mandirigma ng Great Sea War God. Ang pangalawa ay ang pinakamayaman sa buong mundo. Ang pangatlo ay isang sikat na artista na may tagahanga sa buong mundo. At patuloy silang naghahanap ng pamangking babae na nawala noong mga nakaraang taon. Sabay-sabay. Ang babae na tumakas mula sa bahay ay pinigilan ng kanyang maliit na kapatid na babae at ng isang grupo ng mga abusado. Upang magpakalma sa kapatid. Pinahiya ng masamang tao ang babae sa harap ng lahat. Habang handa nang gawin ng masamang tao ang marumi sa babae. Maraming sasakyan ng magarang dumating ng sabay-sabay sa kanya. Sa loob ng sasakyan, bigla na lang nakita ng pangalawang tiyuhin ang marka ng paru-paro sa balikat ng babae. Kaya agad niyang pinahinto ang driver. Lumabas at diretsyong sinuntok ang masamang tao. Nang makita ang sitwasyon, agad na ipinahayag ng masamang tao na siya ang pinuno doon. Subalit sa harap nila, siya ay isang maliit na tuta. Matapos matutunan ng leksyon, agad siyang tumakas kasama ang kanyang mga tauhan, kaya't ito'y pansariling iniimbak. Hindi ilang tinta ng isda, ngunit maaari kang hindi mag-alala. Ang isda lamang ang tama, sa panahon ng pagtutok. Tingnan natin at tingnan kung mayroon itong jade pendant na binanggit mo. Palawit ng jade. Ibig mong sabihin, isang pulang jade pendant na may umaagos na mga linya ng tubig. Walang ideya. Meron akong. Sa ngayon lang napagtanto ng babae na wala na ang jade pendant sa kanyang katawan. Iniisip din ng mga tiyuhin na baka sobra silang namimiss at nagkamali ng tao. Kaya't ibinigay sa babae ang isang business card. Nakaramdam ng napakalambing na pakiramdam ang babae nang makita ito. Pagkatapos ay bumalik sa sasakyan upang ipagpatuloy ang paghahanap sa pamangkin na babae. Ngunit agad nilang nalaman mula sa kanilang tauhan. Ang babaeng nagsasabing nagmamay-ari ng jade pendant ay empleyado ng Shengshen Company. May isang babae sa kabilang panig na narinig ang tungkol sa kumpanya ng Sito. Sa paghahanap ng hawak niyang jade pendant. Kaya naman nagpasya siyang magpanggap bilang tagapagmana ng pamilya Sito. Handa siyang tanggapin ang yaman at kapalaran na darating. Agad siyang sumakay ng taxi at pumunta sa kumpanya upang magpakilala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay nagtagpo sa babae na nagbabalik ng kanyang damit. Paano ka pa naglakas loob na lumitaw dito? Ikaw na naman. Anong ginagawa ninyo dito? Siyempre, siya si Warner. Lumapit at kilalanin ang iyong lahi. Ate Warner. Agad na magiging ang prinsesa ng Sito family. Nakilala kita. Malas talaga. Anong sinasabi mo? Ang hinahanap ng Sito family na prinsesa. Siya iyon. Hindi ako. Ikaw ba iyon? Pero kakakuha mo lang ng 10 milyong pisong kompensasyon. 10 milyong pisong bayad sa pagsasanib. Tinatawag mo na ama ang maralitang pamilya sa pagsasanib. Pamilya sa pagsasanib sa numero 8. Ang pera ay nasa aking kamay na. Sa akin. Ang prinsesa ng Sito family. Anong koneksyon? Siya Warner. Walang hiya ka. Ito ay talagang tungkol sa pera at kapangyarihan. Narinig mo ba? Ikaw ang hadlang sa mata ng prinsesa ng Sito family. Lumayas ka.
Sino ang nagpapagulo? Kailangan kong magpakitang gilas. Ang pamilya ng Sito family. Kailangan kong umangat. Lumayas ka. Ang baho mong bodyguard. Huwag kang magpapadala. Ginoong Sito Ye. Magandang araw. Ang pangalan ko ay Chen Shimei. Siya ay isang executive ng Star Theater Company. Ang prinsesa ng Sito family ay bumisita. Ginoong Sito Ye. Anong ibig sabihin nito? Ang prinsesa ng aming kumpanya ay dumating. Ang prinsesa ng aming kumpanya ay dumating. Ang prinsesa ng aming kumpanya ay dumating. Ang aming kumpanya ay mabilis na lumago sa mga nakaraang taon. Maraming kumpanya ang nagnanais makipag-ugnayan sa amin. Huwag mong baliwalain ang iyong kakayahan. Pakikipagtulungan. Ang grupo ni Sito ang may hawak sa Shenzhen. 99% ng shares. Kapag may utos lamang, ang mga bituin agad na maglalaho. Ikaw, mabahong bodyguard. Pigilan ang iyong pagsasalita. Ito ang aking kuya. Ito naman ang aking pangalawang kuya. Ito ay, siya si Sito Ziyuan. Kuya at pangalawang kuya, siya ang executive ng Shenzhen Theater Group. Oo. Ang maliit ay hindi kailanman magiging tulaysyan. Hindi kailanman magiging tulaysyan. Lumalabas na hindi ko alam. Sila ay dalawang importanteng tao sa pamilya Sito. Magandang araw sa inyo. Hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan noon. Hindi ako ganap na naging maingat sa pag-quote sa inyo. Humihingi kami ng paumanhin sa inyo. Ikaw ito. Bakit ka nandito? Pupunta ako at ibabalik ko ang iyong mga damit at ang card na ito. Kunin mo na lang yung card. Sito pangalawang kuya. Huwag mo siyang pansinin. Siya iyon. Noon ay inutangan niya ang aking kuya ng 4 na taon. Araw-araw ay walang ginawa kundi kumain at uminom ng libre. Huwag kang magkaroon ng kinalaman sa kanya. Sino mang makakasalamuha ay magkakaroon ng malas. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang trabaho? Wala. Huwag mong hayaang apihin ito. Huwag mong hadlangan ang aming gawain. Naririnig ko na hinahanap ka ng pamilya ng Sito. Ang batang babae na lumalaboy sa labas para maglibang. Alam ko kung saan, siya ay nandito. Kuya, anong tawag mo sa kanya? Nanggaling saan? Tayong tatlo ay mga tiyo ng mga alagad ng Sito. Hindi mo alam ito. How dare you take the risk dito? Ang mga alagad ng Sito ay naglalakbay sa labas ng maraming taon. Nakalimutan. Huwag kang ganyan magsalita. Oo, nakalimutan ko. Tiyo, paumanhin. Habarin mo ang damit. Sinabihan kita na habarin ang damit. Ipakita mo ang munggol. Saan ako may birthmark? Parang may kakaiba sa dugo sa likod ni Uncle Han. Sa totoo lang, hindi maganda na maraming tao rito. Pero hindi ko pa natagpuan ang pula kwintas. Ito nga ay kay Yamo ang kwintas. Oo, nakalimutan ko. Talaga bang siya si Yamo? Ang pagkakakilanlan ng alagad ng Sito. Nanggaling saan? Sandali lang. Akin ang jade pendant na ito. Walang hiya ka pa rin ba? Halatang akin itong red jade pendant. Ikaw, maitim na puso. Naglalakas loob. Ang bagay ng CEO ng Star Group. Itong jade pendant. Simula pa nung bata pa ako, lagi ko itong suot. Kailan ka naging kilala? Ikaw pa rin ang CEO ng Star Group. Magnanakaw ba siya? Okay, Tiyo Han. Habang nakikipag-away sa akin para sa mana ng pamilyahan. May isa na nagpapanggap na anak ng pamilya Sito. Ang laki talaga ng gana. Sabi mo sa'yo yan. Oo, nakalimutan ko. Kailangan pa bang patunayan ang aking mga bagay? Itong jade pendant. Nanggaling saan? Kailangan pa bang patunayan ang aking mga bagay? Wala kang patunay. Lumayo ka dyan. Ang ganda mo, pero sayang ka. At isinusuot mo pa ang napakagandang kwintas. Oo nga, aking nakita mismo si Warner na may suot na kwintas. Si Uncle Han ang nagsisinungaling. Si Yushu, ako ang kwintas na hinahanap ng kaibigan mo. Huwag ka nang magtanong. Siya lang ang ganitong klaseng babae. Paano naman maging anak mayaman? Oo nga, lahat kami ay makakapagpatunay. Ang jade pendant na ito ay kay Warner. Si Yushu, nakalimutan. Naglalakas loob ka pa rin dito. Bakit mayroong pula sa kwintas? Kuya, hindi ba? Puno ng dugo ng angkan ng Sito. Dugo na iniaalay sa tribo ng dragon. Kung ang iyong dugo, makakuha ng pahintulot mula sa espiritu ng Sito. Lilito ang liwanag. Kaya ikaw ay tunay na kaluluwa. Huwag, Tiyo, natatakot ako. Ang dalawang ito ay nakaranas na ng lipunan. Paano pa sila makakaharap ang aming ate Sito? Hindi namin ibig sabihin iyon. Ginang, yan mo. Agad na magpapakumbaba. Huwag mo akong basta-basta turuan. Kung hindi siya, kayo ay magbabayad ng dugo. Anong nangyari? Nasira na ang lahat. Walang dugo. Hindi makita si Sito Jiaying. Paano nangyari yan? Nag-react si Jade Cone. Iyon ang board. Ito ang plano. Bakit nabasag? Sinabi ng ate. Maruming dugo. Magpapavibrate ang Jade Cone. Matapang. Yaman. Nagsisinungaling. Kami sa Sito family ay nasa alanganin. Sa tingin ko, ikaw ay nagkaroon ng tapang at lakas ng loob. Dalhin ninyo sila sa akin, ngayong araw ni Sito. Ako rin ay niloko niya. Wala sa negosyo ko.
Kailangan parusahan. Parusahan ng babae na ito, lahat ay aking kasalanan. Bigyan mo ako ng kutsilyo. Ayaw mong matalo. Naalala ko, paraan upang ayusin ang jade rod. May ilan lang. Dugo ng mga alipin ni Sito. Ako ang kuya.